Isang simpleng eksena sa fourth quarter ang pwedeng magsilbing bud ng buong laro. Luka Doncic brings the ball up, hinintay ang tamang galaw ng depensa at ibinigay ang bola kay LeBron James sa right wing. Walang hesitation, 3 points. Sa puntong yon, biglang naging 29-13 ang lamang ng Lakers sa fourth quarter. At mula sa dikit na laban, tuluyang napunta sa kontrol ng Los Angeles ang laro. Final score, Lakers win 143-135 kontra Utah Jazz sa Salt Lake City. Umangat ang record ng Lakers sa 19-7 at mas lalong umiinit ang usapan kung hanggang saan kayang dalhin ng Luka-LeBron duo ang team na ito. Simulan natin kay Luka Doncic dahil ito ang klase ng performance na hindi basta-basta nakikita. 45 points, 14 of 28 shooting, 14 assists, 11 rebounds at 5 steals. Isang quad 5 40-point triple-double. Sa buong kasaysayan ng NBA mula nang maging official ang steals noong 1973-74, dalawa lang ang may ganitong statline, si Luka Doncic na yung gabi at si Cade Cunningham noong November 10, 2025. Hindi lang ito scoring explosion, ito ay kumpletong kontrol sa laro mula umpisa hanggang dulo. Ang mas mahalaga, ginawa ito ni Luka sa tamang paraan. Binasa niya ang depensa, pinagalaw ang bola at hindi pinilit ang tira kahit siya ang pinakamainit. Sa fourth quarter, mas naging facilitator siya. Hinayaan ang sistema na gumana at doon nakita kung gaano ka-dangerous ang Lakers kapag hindi lang sila umaasa sa isolation plays. Pumasok ngayon si LeBron James, 28 points, 10 assists at 7 rebounds. Hindi flashy pero sobrang impactful. Sa mga sandaling kailangan ng kalmadong decision-making, nandyan si LeBron. Siya ang nagdidikta kung kailan bibilisan, kung kailan papahinain ang tempo. Hindi na ito prime athletic LeBron, pero ito ang mas delikadong versyon, yung may control sa bawat possession. Malaki rin ang naging papel ng supporting cast. Marcus Smart, 17 points, 5 tres sa 9 na attempts. Bukod sa scoring, ramdam ang presence niya sa depensa at sa communication. Jackson Hayes naman, perpekto sa field, 7 of 7 para sa 16 points. Walang pilit, puro rim runs at finishes. Rui Hachimura, Jared Vanderbilt at Jake LaRavia, lahat may kontribusyon sa rebounding, hustle at secondary playmaking. Kung titingnan ng mas malaking larawan, ito ang pinaka-positive na sign para sa Lakers. Kahit may rough stretch sa gitna ng laro, hindi sila nagpanik. Sa fourth quarter, malinaw ang execution, tamang spacing, mabilis na ball movement at disiplinadong depensa. Resulta nito, 12-3 na ngayon ang Lakers sa road games ngayong season at nakuha nila ang pangalawang panalo sa Salt Lake City, isang venue na traditionally mahirap panalunin. Ang tanong ngayon, hindi na kung kaya bang manalo ng Lakers, kundi kung paano sila mananalo. At sa mga ganitong laro, makikita na may malinaw na identity na unti-unting nabubuo. Kung ganito ang level ng play ni Luka Doncic gabi-gabi at kung ganito rin ka-stable si LeBron James sa crunch time, malinaw na may seryosong direksyon ng Lakers ngayong season. Pero ikaw, naniniwala ka na ba? Legit championship contender na ba ang Lakers o kailangan pa nila ng mas mabibigat na test laban sa elite teams? I-comment mo ang opinion mo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-follow ang Bench Reaction PH para sa araw-araw na NBA at Lakers analysis.